Habang pinapanood ni Sabdani ang video, napapaisip naman siya kung ano ang binabalak ng mga sindikato. Bakit nila finiprame up si Dato Raman? Mga ilang sandali dumating si Monte sa kinaroonan ni Sabdani at inaasa na naman niya si Sabdani at sinabihan pa ni Monte si Sabdani na masasakit na salita na pinatay ng kanyang mga kaori sina Vinluan at Condesido. Kaya sa pagkakataon na ito, pinatulan na nga ni Sabdani si Montes dahil binabastos na niya sina Vinluan at Condesido. May gana pa itong magalit si Montes na siya naman nauna at ipapasuspindi pa niya si Sabdani. Pero hindi magtatagumpay si Montes sa pagsira ng pangalan ni Sabdani dahil sinabi na nga ng kanilang chief na kasama na ngayon si Sabdani sa bagong membro ng Task Force Alpha na siyang ikinainis ng gusto ni Montes. Sa pagpasok ni Lara sa headquarters, kinausap kagad ito ni Marcos para ipaalam na magkausap ngayon si Director Azuelo at Espina sa opisina. Nagtanong naman si Lara kay Marcos, sa tingin ba niya, papayag talaga si Azuelo na sumama si Espina sa kanilang mga misyon. Ang sagot ni Marcos na posible. Ang sabi ni Lara na hindi siya makapaniwala. Nag-background check na siya kay Espina. Lahat ng files ni Espina, kung hindi redacted, restricted. Ang sabi ni Marcos, kaya napapaisip siya kung ano bang meron dito sa liaison galing sa Mindanao. Bakit redacted lahat ng files nito? Ang sabi ni Lara, yun nga ang kanyang sinasabi. Kaya mahirap magtiwala sa taong hindi nila kilala. Ano ba ang pakay ni Espina? Hindi kaya party si Espina ng conspiracy na kanyang sinabi. At ipinaalam naman ni Marcos kay Lara na nandito na ang bagong membro ng Task Force Alpha. Sa pagdating nila Sabdani sa kinaroonan nila Lara at Marcos, nagpakilala kagad si Lara sa bagong membro ng Task Force Alpha na siyang head agent nila. Sinabihan ni Marcos ang kanyang bagong team na masaya siyang makita silang lahat dito. Pero biglang dumating sina Azuelo at Jalil. Sinabihan ni Jalil sina Sabdani na sa wakas makikilala na din niya silang lahat. Nagpakilala naman ang 5 kay Espina. At makikita mo sa pagmumukha nila Lara at Marcos ang kanilang pagkainis dahil sinapawan sila kaagad ni Espina na hindi pa sila tapos na kausapin ang kanilang bagong membro. At hinahangaan naman ni Jalil si Sabdani sa pagiging magaling nito sa kanyang trabaho. Ibinalita naman ang pagtaas sa mga bilihin dahil sa pagtaas ng gasolina, epekto ng gera sa Middle East. At nagagam-agam pa ngayon ang ilang Japanese investors na kasali sa nasabing investment deal. Nag-aalangan ito dahil sa lumalalang sitwasyon ng krimen sa Pilipinas. Samantala, ipinakita naman ni Marcos sa kanyang bagong team ang war room ng Task Force Alpha kapag nasa field sila. At sinabihan niya ang mga ito na si Agent Lara Angeles ang kanilang head agent. Siya ang matatingan nila kapag may operasyon sila nito. Si Agent Lara ang mag-handle ng tactical ops at comms nila mula dito. Hindi pa sana tapos si Marcos na kausapin ang kanyang bagong team, pero biglang sumingit na naman ito si Jalil. At sinabihan ni Jalil ang bagong membro ng Task Force Alpha na good luck sa kanila at galingan nila. Umaasa siya na hindi nagkamali si Agent Reyes sa pagpili sa kanila. Sinabihan ni Azuelo ang 5, ang primary mission ay ang sugpuin ang pagkalat ng mga iligal na armas dito sa kanilang bansa at hulihin ang ulo ng mga sindikato na si Dato Raman Abubakar. Dahil sa sinabi ni Azuelo na tungkol kay Dato Raman, pinipigilan ni Jalil ang kanyang galit. Sinabihan ni Azuelo silang lahat na kasalukuyang nakikipag-negotiate sa kanilang pamahalaan sa isang malaking investment dahil sa Japanese government. Malaking tulong ito sa kanilang ekonomiya. Isa lang naman ang hinihinging kondisyon ng mga Hapon ay ang mapigilan ang paglaganap ng kriminalidad dito sa kanila. Alam naman nilang lahat bakit ito nangyayari dahil sa mga illegal na armas na siya ring nagpapalakas ng loob ng mga kriminal. Tandaan nila na kasalalay sa negosyasyon ito sa performance ng ILIA, ng SID, lalong-lalo ng Task Force Alpha. Kailangan madurog agad ang mga kriminal na ito at mahuli si Dato Raman. Bigla naman pumasok si Buster sa loob para ipaalam kay Lara na may engkwentro ang kanilang mga pulis at ang mga holdupper sa Central Heritage Bank. Heavy fire. Humihingi ang mga pulis ng specialist intervention. Kaya inihanda na nga ni Marcos ang kanyang team sa kanilang unang araw bilang Task Force Alpha. Nagulat pa nito si Marcos nang sumama sa kanila si Jalil at nagtatalo na naman ang dalawa. Buti na lamang pinigilan ni Sabdani ang dalawa at sinabihan niya ito na niratat na ang kanyang mga kaibigan pulis. Kaya pwede ba? Mamaya na lamang silang magbangayan. Habang ang mga holdupper, nagtagumpay naman sila sa kanilang pagtakas
at wala nga nagagawa ang mga pulis nito. Pero sinusundan na sila ngayon ng Task Force Alpha at may malaking problema na kaharapin ngayon ang mga holdupper dahil ang kapatid ng kanilang pinuno ay may tama ito at malubha ang kanyang kalagayan kaya kinakailangan nila ito mapaggamot kaagad. Nahihirapan naman ang Task Force Alpha na hulihin ang mga holdupper dahil nagpaulan ito ng mga pera kaya nagkagulo ang mga tao sa daan kaya hindi ito nasundan nila Marcos. Pero dahil sa tulong nila Lara at Buster, nalaman nila kung nasaan ang mga holdupper at nagulat nito si Lara na pumunta ito sa ospital kung saan nagtatrabaho ang ina ni Marcos. Kaya natatakot nito si Lara at malungkot niyang ipinalam kay Marcos ang kinaroonan ng mga holdupper. Sa pagdating ng mga holdupper sa ospital, gumawa na nga sila ng kaguluhan sa loob. Magtatagumpay kaya si Marcos sa kanyang mission ngayon na kasama ang bagong membro ng Task Force Alpha? Yan ang ating abangan sa The Blood versus Duty.